Hi guys, for today is I will tackling about how to install or setting up DHCP on Windows Server 2008. So now, let's start na i-connect muna yung Wi-Fi dito sa ating Windows 2008 and network, then pindutin lang natin yung internal network, then okay. Pagka okay nyan is mag-start na. Click the start. Ay. So, hintayin lang natin mag-open. Open Sesame. Okay yan. Grabe naman pagkagilid mo, ate. So, start normally, enter. Ate, yung UI naman ang pagkagilid. So, yan. Medyo lakihan lang natin. Sex na natin. So, habang hinihintay natin na mag-setting up yan. So, yan guys. After mag-open is start. Then, administrative tools. Then, asan yun? Hindi ko makita. Bakit wala dito? Ayun, server management. Grabe yung wala. Your password will expire. Keme-keme. Yan. Tapos, roles. Then add roles, then next, then DHCP server, then next ulit, tapos next, then next lang. So yan, validate natin i-touch. Pagka validate, next ulit, then when kaya so basahin nyo lang yan, and then easy HP validate next. Then ito yung ang ano natin, i-click, wala tayong babaguhin. And then yan, a scope of range is possible IP address for network. The DS cannot distribute IP address to the client until scope is created. Wala pa tayong naki-create. Then next ulit, kaya wala pang laman. And then yung unang button ulit, tapos next, then validate ulit natin ito, tapos next lang, tapos ito yung username natin, tandaan nyo, and then click the current credential, yan, tapos next, and ito yung pinaka summary na lalabas, then install. So, habang nag-i-install, is wait na lang natin mag-install.
So, ang tagal niya mag-install. So, yan. Pag nakita nyo yan, is punta ulit kayo ng start, and then tools ulit. Then, makikita nyo na yung DHCP. Then, click mo lang yon. Then, wait lang natin. Yan. Tapos, ayan na siya, guys. Wait lang. Hanapin natin yung hindi ito eh. May hahanapin tayo na ang name ay New Scope Wizard. Export keys. Action. Wait lang guys ah. Hanapin lang natin. Okay guys, and IPv4, then New Scope, then yan, next lang guys, then name is first year mail then mail account. Okay lang ba? So, yan. Mail account. Then, next. Then, magsaset na tayo ng IP address dito. Ang lalagay natin ay 10.0.0.1. And then, yung sa baba naman is 10.0.0.126 and then yung length dito is nakadepende siya. Yung subnet mask is nakadepende sa length na ilalagay natin. Let's say 32, yan yung length. Tapos yan, kita nyo sa 128. Tapos after nyan guys, na maglagay ng IP address or ng subnet mask or ng end IP address natin is pwede na tayong mag next. After next, yan, 128 yung pinakalas na ating subnet mask. Pero kapag binaba nyo pa yan, dito na yung mababawas guys, sa pangatlo. Then next, then lagay tayo dito ulit yung katulad ng nilagay natin kanina na 10.0.0.1. Tapos yung end IP address natin is 10.0.0.10 ulit. Tapos add, and then lagay ulit tayo ng 10.0.0.1. Tapos dito sa end IP address natin is dito pala is 117, then dito ay
dito ay 10.0.0.126 and then add. Tapos after nun guys is ine-next na natin. After next is yan, naka 8 days yung least duration niya. Then gawin natin 0. Pagkagawa natin ng 0 ng days is ine-next na, isi 16 natin yung hours. 16. And then next, tapos pagka 16 is yes, I want to configure. Then next, then IP address is 10.0.0.126, then add. Then lagay ulit tayo ng IP address pa. Or hindi. Ano na pala guys? Hindi na pala. Next na pala. After next is ayan yung name. And then lagay tayo ng IP address dito na 10.0.0.126. And then pagkatapos is i-add natin siya. Yan. May lalabas na DNS validation. Tapos wait lang natin. Tapos the IP address, do you want to? Yes. Tapos lagay tayo ng 8888. Then add ulit natin siya. Then nagva-validate na ulit. Wait lang natin. Tapos yes ulit. Tapos add pa ulit tayo ng isa pa. Yan. Tapos add ulit natin. Tapos i-yes ulit. Tagal. Yan. Ito na, lumabas na ulit siya. And then i-yes natin. And then yan, makikita nyo na lahat dito ng mga IP address na nilagay natin. And then after nun is next. Then maglalagay ulit tayo dito. Lalagyan natin ng name. And then IP address ng 10.0.0.126. 10.0.0.126. Tama ba? 10.0.0.126. Then add. Tapos next. Tapos yes. Next ulit. Tapos finish. Tapos check natin dito. Ayan o. Add poll. Tapos next is gawa ulit tayo ng bago. Bale, new scope. Next, katulad lang kanina. And then, lagyan lang natin ng name. So, check pala muna natin, guys. Yung ginawa natin. Cancel muna natin to. Ayan, ito yung mga ginawa natin kanina. Kung nakikita nyo, yung kaninang ginawa natin. Then, add ulit tayo ng new scope. Then, next. Tapos, lagay tayo ng name. Second year mail account. Next, then, lagay na tayo ng IP address ulit. Katulad nung ginawa natin kanina. 10.0.0.129. Then, yung sa baba is 10.0.0.190.
After nun is select tayo ng length. Ang length nito ay 31. Tapos bawasan natin ulit 25. Then next. After nun is maglalagay na tayo ng start IP address and end IP address na 10.0.0.129, and then next is 10.0.0.138, then add. Pagka add is mapupunta siya dyan, then lagay ulit tayo ng 10.0.0.181, then 10.0.0.190. Tapos add ulit. Pagka add is next, then 16 hours, then 0 natin to, then 16 hours, then next. Yes, I want to configure this option now. Tapos add tayo ng IP address na ginawa natin kanina. Ang mga i-add natin na IP address is yung 190, 10.0.0.190. Tapos add, then next. Pagka next is maglalagay tayo dito ng IP address ulit. Yung 190 ulit yung daw lang. 0.0.190. Then add. Yan. Ito yung katulad kanina na medyo matagal tayong naghintay. Then pagka add, next. Yes. Yes ulit. Then lalagay lang ulit natin yung mga nilagay kanina. Yung 888, then 444. Then lagay ulit tayo. Ay, cancel. 8888. Tas add, then mag-wait na tayo ng validation. So wait lang natin. So yes, then 8844, add ulit. Then wait lang natin na mag-add yan. Yes. Then next. After next is lalagay natin yung IP address na 10.0.0.190. Tapos add, then next, then yes, then finish. Tapos makikita na din natin siya dito. Oh my god, wala. Asan? Then school first year mail, add scope. Ito guys. Yan yung ginawa natin kanina. And guys, gagawin lang yon ng paulit-ulit hanggang sa matapos. Or magawa nyo lahat ng gagawin. So, yan lang guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo.